Breaking news! Expose na! Nalantad ang katotohanan. Ted Filon, ginulat, Kongreso at Palasyo, bistado na? Ayan, si Sir Ted, no? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ted Filon, di na po nakatiis. Ayun. Siyempre, bago natin simulan ang video na to at bigyan ng reaksyon, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Siyempre, si Sir Badong Aratales. Ayan, siyempre, supportahan nyo ang kanyang channel, mga katunay. No? Tuloy natin. Po, no? Ito po, in-expose po ni Ted Filon na hindi po totoo yung sinasabi nila na binubusisi lang nila yung mga disallowances, normal procedure lang, no? Kanina pinatotohanan natin 'yan eh. Ito po ginawa po ni Ted Filon. Ito yung mga hindi ko kayang gawin kasi wala tayong fund, wala tayong taga-research, no? Yan po. Ayon po kay Ted Filon. Aba, ang dami pong mga disallowances ng mga iba't iba't ahensya ng pamahalaan. Na hindi naman po sinalang katulad ng gusto nilang gawin na pagsalang kay BP Sara. Ayun, ka-expose nga. Marami palang ahensya na may mga disallowances din. No, na sinasabing ganyan-ganyan, no? Ba, ito dati si Sir Ted, no? Dati nung mga panahon ng eleksyon, 'di ba? Medyo dismayado tayo kay Sir Ted. Pero ngayon is nagiging maganda na yung nagiging kilos ni Sir Ted Filon. No? Di natin inaasahan talaga. No, talagang nakikita ko sa kanya na talagang mahalaga sa kanya yung kalagayan ng mga taong bayan. 'Di ba? Talagang binubulat-lat niya, ini-expose niya lahat. Matapang siya. Kahit sabihin mong nasa mainstream media siya, siya yung isa sa mainstream media na talagang may yagbols. Hindi katulad ng iba, no? Ang tatapang magsalita, 'di ba? Minsan kung makapagsalita, 'di ba? Ang aangas, no, ng mga nandiyan diyan sa media na 'yan, 'di ba? Akala mo kung sino, 'di ba? Kung ipapakulong kita, ha? Pero wala eh. 'Di ba? Kumbaga, tiklop din ang mga tuhod nila. Kumbaga, mayroon din silang niluluhurang tao. Pero si Sir Ted, nakita natin kung gaano talagang katapang. 'Di ba? Ayan yung tao na nagpapahalaga sa kalagayan ng mga tao ngayon. Talagang may expose po kayo ngayon. So hindi po totoo yung sinasabi. Iimbestigahan ninyo, convicted Castro. Si BP Sara ulit, no? Ang kinakatwiran mo, ikaw ang pasimuno nito eh. Ang kinakatwiran nyo ay na-disallowed. Maraming salamat kay Ted Filon. Binigyan niya tayo ng mga data, no? Alam po ninyo, sabi ni Ted Filon, ang question niya, kung talaga kayong mga congressman, totoo yung sinasabi nyo na chine-check and balance nyo lang, no? Yung mga ahensya ng pamahalaan. Eh, ang tanong niya, bakit yung mga paborito nyong ahensya, hindi nyo pinapack-check? Hindi pala pinapack-check. Hindi nyo kinwestiyon. Same thing, mas malaki pa. Ha? Aba, tama yun. 'Di ba? Halos nakatutok lang kasi sila sa iisang tao lang. No, sa Office of the Vice President lang. Pero may mga iba't ibang ahensya pa na kailangan nilang busisiin. 'Di ba? Kaya nga 'di ba sinasabi ko, parang si BP Sara lang yung nakikitaan nila ng hindi maganda, parang ikaw, Sara Duterte, kilala kita eh. Magnanakaw ka. Parang ganun yung tingin kay BP Sara. Lahat kami dito matino. Lahat ng ahensya matino. OBP lang ang hindi. Diba? At saka ito yan. No, balikan natin yung sinabi nga, yung kay Castro. Sinabi ni Sir Badong na si Castro nagsimula. Talaga namang sila ang nagsisimula niyan. Diba? Kasi alam naman natin, simulat sa pulpa is galit na sila sa mga Duterte.
kung ano ang mga ginagawa ng mga Duterte noon na kontra sa kanila, is talagang hindi nila makakasundo ang mga Duterte. Kasi meron talagang hindi gusto yung mga Duterte sa mga ginagawa nilang galawan. 'Di ba? Kung sila ay maayos ang galawan nila, wala naman silang problema sa mga Duterte. Kaso hindi maganda. 'Di ba? Hindi ko nababanggitin kung ano yung hindi maganda na yun. Pero basta hindi maganda, kaya nagkinaayawan sila ng mga Duterte. Kaya sila napag-initan din. Ngayon, syempre, napapag-initan sila, hindi sila makaporma noong mga panahon na yun dahil ang presidente ay si Tatay Digong, 'di ba? Kaya ganun na lang sila, tahimik. Ngayon, is tumakbo si PBBM. Nanalo si PBBM. Si VP Sara nandiyan. 'Di ba? Hindi nyo sila nadidinig. Hindi nyo pa din sila nadidinig nung mga panahon na yon. Kailan nyo lang ba sila nadinig? Simula nang nag-iinit na ang magkabilang panig. Ang mga Duterte at ang mga Marcos na sinimulan ng mga alitap-tap. 'Di ba? Doon na sila kumilos. Doon sila nakakuha ng butas kung paano nila matitirya si Sara Duterte at ang mga Duterte. Siyempre, unawa ko na naman sila. Ito na yung pagkakataon natin. 'Di ba? Magkalaban na yung dalawa. Wala na silang padrino. Samantalahin na natin. Gusto tayo ipakulong ng mga Duterte. O ngayon, kaaway na nila ang mga Marcos o ang administrasyon, pagkakataon na nating sumipsip kay PBBM. Pagkakataon na natin para mapakulong, makaganti tayo dyan kay Sara Duterte at kay sa tatay niya. Parang ganon ba? So, kailangan tambakan natin sila ng katakot-takot na kaso. Kailangan maghukay tayo ng napakalalim. Ang problema, wala tayong makitang kakaso sa kanya. Puro lang tayo chismis. Hindi. Meron tayong makikita niyan. Maghukay lang tayo ng maghukay. Malayo pa naman ang eleksyon Sa 2028 pa. Pwede pa natin gawa ng paraan para hindi makatakbo si Sara Duterte. Kasi kapag nakatakbo si Sara Duterte sa 2028, pag nanalo yan, finish na. Kaya minamadali niya ng ganyan. Kaya may mga pa-ICC. Gawin nating magnanakaw ang mga Duterte. Gawin nating ganito, ganyan. Ikaw ang may salarin sa pagkawala ni Rizal. Ikaw ang nagtago ng buto ni Bonifacio. Diba? Halos lahat. Pwede mo nang ibintang kay Sara Duterte. Diba? Alam nyo, huling-huli kayo Kaya alam natin kung kung bakit kayo nagkakaganyan, kung bakit nyo sila pinag-iinitan. Kasi kung gusto nyo maging transparent, sa lahat, sa mga tao, hindi lang naman si VP Sara ang iimbestigahan nyo dyan. Hindi lang siya. Kundi yung mga ahensya pa dyan, na meron pang mas malalaking pondo kaysa sa kanya. Diba? Siya lang ba yung binibigyan ng malaking pondo? Parang siya lang yung binibigyan ng pondo. Ganun ba? Ay, sus. Mas malaki pa yung na-disallowed ng COA kaysa sa Office of the Vice President. Bakit hindi nyo po kino-question yung budget nung sinalang sila sa budget hearing? Bakit pinalagpas po ninyo yung Office of the Vice President na So sinalang din sila sa budget hearing. So parang hindi sila nakikita doon. Talagang yung focus natin, yung mata natin kay Sara Duterte lang. Tiger look. Hindi, may mga ahensya pa dito. Hindi, focus lang ako dito. Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte. May mga iba pa pong ahensya. Hindi, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte. Parang ganun. Ay, grabe. Actually, pinalalagpas yan traditionally ayon kay Marcoleta. May long honored tradition kayo na palagpasin, hindi nyo pinalagpas. Binusisi ninyo dahil sa merong disallowance. O ngayon po, may disallowance pala yung mga paborito nyo.
Sino ba yung mga paborito ng mga yan? Mapuputukan kasi. Katulad po nito, Department of Agriculture. Magkano po yung pinag-uusapan natin? Department of Agriculture. Alam naman natin na ang Department of Agriculture matagal na panahon na hinahawakan po ni Pangulong Marcos yan. Ferdinand Marcos. Magkano po yung pinag-uusapan nating budget nagigil kay BP Sara? 125 million. Magkano po yung sinasabi niyong disallowed? Around 73 million. O, bakit hindi niyo po tinanong yung Department of Agriculture na meron palang disallowance na 942 million 610,000. Huwag na natin sabihin yung butal. 942 million. Meron pala silang disallowance na ganon. Disallowed, marang ganon. Pero kay VP Sara is yung 73 do sa 125. Masyado nang parang mas malaki yung 900 900 plus. Bakit hindi nyo kino-question yun? Di ba dapat kino-question nyo din? 'Di ba? Asan yung transparency? 'Di ba? Nasaan 'yun? Ito hirap dito sa nasa picture eh. May papusit-pusit ka pang nalalaman eh. Hilig mo siguro kumain ng pusit. Si VP Sara, pusit? Tignan mo nga kung gaano kaputi si VP Sara. 'Di ba? Sing puti ng gatas ng kambing, sing puti ng gatas ng baka. Napakakinis ng kutis. Mariosep, sasabihin mo, pusit? Sko naman, baka naman ikaw yun. Joke. Ano po mas malaki? 73 billion ng OBP o 942 million? Hindi, Sir Badong, 73 million. Tapos sabit si BP Sara niyan, naging 73 billion. 73 million doon sa 900 million. Ayan, kinorek ko lang si Sir Badong. Sir Badong, mayayari ang manok natin. Department of Agriculture. Mas malaki yung Department of Agriculture. Bakit hindi nyo po question? Di ba? Bakit pinalagpas nyo po? Ayun nga eh. Kumbaga sa sinasabi ko kanina, wala silang panahon sa ibang mga ganyan. Kung meron mang gumagawa ng ganyan na kung ano-ano mang mga kaso o kahit man anong atraso, kahit anong problema, wala silang pakialam dyan. Basta sila is nakatutok lang sila dyan sa mga Duterte. Diba? Hindi nyo ba napapansin? Di ba natin napapansin? Na talagang si Sara Duterte lang ang halos tinututukan. Yung problema nga ng bansa, hindi na nakikita eh. Diba? Kasi nga, abalang-abala sila, no, kay Sara Duterte. Pinipigilan nilang tumakbo yan. Yun na yung ano nun eh. Yun na yung pinaka priority nila eh. No? Hindi pa pwedeng sabihin nila sa atin na nangungurakot si VP Sara kaya nila ginaganyan. May mga nakita silang butas kaya nila ginaganyan. Hindi. COA nga eh. Nagsalita na eh. Diba? Hindi pa sila kontento. Diba? Nandoon na yun eh. Nilabas ng ebidensya ng COA. Walang problema si VP Sara. So, bakit ginagawan pa nila ng problema kung sa COA wala ng problema? Diba? Parang pinalalabas nilang sinungaling ang COA. Diba? Ngayon, sa kakaganyan nila, is nagiging personal na bagay lang ito. Kasi nga, alam nila na malakas ang laban ng isang Sara Duterte. Yun na lang yung punto na nakikita natin kung bakit sila nagkakaganyan. Natatakot sila. Yung takot ang nangunguna sa kanila. Yung takot na baka manalo si Sara Duterte. At isa pa humahalo dun yung kapangyarihan na merong nangangarap na maupo. Diba? Paano ako makakaupo kung si Sara Duterte mataas sa mga survey? Tulungan niyo ako na pabagsakin siya. Tulungan niyo ako na bumagsak ang kanyang ratings. Kaso hindi nga nangyayari. Siguro lahat sila nagiging magkakakampi-kampi. Nag-ano sila, nagko-collaborate para okay silang lahat. Diyan sa mga kaya nga nagtatandem-tandem na sila dyan. Kumbaga, may grupo-grupo na sila dyan. Pero ang problema, hindi nyo nakukuha yung kiliti ng taong bayan eh. Hindi nyo nakukuha yung simpatya ng taong bayan. 'Di ba? Kaysa kayo yung magkampi-kampihan yan, hindi nyo ba nakikita yung taong bayan? Hindi pumapanig sa kung anumang sinasabi ninyo. Lalong-lalo na laban kay BP Sara. 'Di ba? Kaya wala pa rin nangyayari. Kahit ganong kalakas, magsama-sama kayo, kahit gano'n pang kalakas ang itatag nyo.
Walang mangyayari kung taong bayan ang kalaban nyo. Taong bayan ang nagdidesisyon, kaya nga kayo nakaupo dyan dahil sa taong bayan, hindi dahil sa inyo. Bakit ba kayo nanalo? Bakit ba kayo naging congressman? Sa taong bayan, hindi sa inyo. Diba? Bakit naging presidente si PBBM? Sa taong bayan, hindi sa inyo. Oh. Diba? Ganun yan. Taong bayan ang nagdidesisyon, kaya nagtataka ako. Importante ba yung lakas ng yung lakas ng mga partida? Diba? O kasali na yan sa gantong partido, malakas yun. Eh kahit naman sabihin mo na may mga taong kaano yung partido, yung may mga taong bayan na sumusuporta dun sa partidong yun eh. Tapos sasama dyan, Herodes. Tingin nyo ba sabihin, magugustuhan ng mga tao yun? Natural, siyempre, suporta kami sa partido nyo. Pero pag botohan ba, nakikita nyo kung sino iboboto nila. Siyempre, hindi. Akala ko ba, Akala ko ba para sa bayan yung ginagawa nyo? Akala ko ba hindi kayo namumulitika? Oh. Bakit po yung 73, hindi po billion. Oh. 125 million lang po eh. Kayo naman. Oo. Ang budget po ni VP Sara na question, yung confidential fund, 125 million lang. Paano magiging 73 billion? Ah, so ginawa nilang 73 billion. Ganun ba? Hindi po siya DepEd. Oh, 73 billion, 125 million lang naman yung fund is ginagawa nilang 73 billion na hindi mo alam kung saan nilang lupa. Ayan nga yung sinasabi ko, Sir Badong eh. Gumagawa na sila ng mga kwentong barberong istorya. Gawa lang ng gawa. Hindi umubra yung ICC, hindi umubra yung mga Ngayon may mga ganyan-ganyan. Pag hindi na naman umubra, yun ang aabangan natin kung ano na naman kaya ang ibibintang nila kay Sara Duterte. Minsan hindi ka na magtataka eh. Baka pati pagkamatay ng mga bayani, ibintang na kay Sara Duterte. Handa ka na ba, BP Sara? Mamaya tanungin nila sa'yo. Ikaw ba ang salarin kay Antonio Luna? Malayo, yan nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi na po DepEd si BP Sara. Yes. Bakit nyo ibibigay yan? Kung hindi po kaya ng DepEd na ipagtanggol yung budget niya, mag-resign na siya. 70 million lang po. Ako ba nagkamali? Okay, mali. Thank you. 73 million lang po. Yung sa OBP. OBP. Ang gulo. 73 million. Ano po mas... Ang gulo ko. Iba talaga pag nagre-reaction ka lang. Sir Badong, namamali tayo ha? Malaki. 942 o 73 million. Okay na po. Thank you very much po. Ako pala ang mali. Ganun lang pag nagkamali ka, di ba? Yun yung kinure ko kanina. 73 million lang kasi 125 million, di ba? Yung ni VP Sara. Tapos syempre yung sila sabi nila na 73 million. Ayun yun. Hindi billion. Sasabi tayo dyan, Sir Badong, ha? At mag-move on. Yan po ang disallowed ng COA sa Department of Agriculture. Bakit po hindi ninyo kinwestiyon yung Department of Agriculture? Ayun. Bakit hindi nyo kinwestiyon? Ito pa po. Ito pa. Ito naman po ang disallowed ng DOTR. Paborito nyo rin to, di ba? Department of Agriculture, tapos DOTR naman. Dami nilang dapat busisiin eh. Di ba? Kaya nga binabaliwala na natin yan eh. Binabaliwala na natin. Hindi talaga nila planong busisiin yan. Di ba? Ito nyo rin to si Bautista. Ito po yung mga nagsasabi yung mga senador noon na mga heads must roll. Nung una nagkaroon ng brownout sa NAIA. Pagkatapos po, wala na. Sunod-sunod ang brownout, wala na po nagsabi ng heads must roll. Disallowances ng DOTR. Ayan. 1,402,427,000. Laki ah. Ayan po. 1,402,000,000. Sa butal pa lang eh. Talo na yung OBP. Diyos ko, di ba? Eto, hindi nila kino-question to. Ang lalaki na ito. Di ba? Halatang halata kung ano talaga yung dahilan. Kaya hindi na natin pwedeng tignan to. Wala na yan. Ilabas na natin yan. Yung sinasabi ng transparency, wala yan. Pakulo lang nila yan eh.
Iba talaga yung intensyon. Iba talaga yung gusto nilang mangyari. Kasi kung gusto nilang mag-imbestiga, hindi lang OVP ang iimbestigahan mo, lahat yan. Lahat yan bubusisiin mo. Kung gusto mong linisin yung gobyerno, daw parang gusto lilinisin natin kung sino yung mga korap dito. Siyempre, kahit ikaw, nasa kongreso ka, ipapakita mo rin sa'yo. Ito sa akin, oh. Oh, malinis ako. Oh, ako din, malinis ako. Oh, hindi yung iba. Tignan natin. Dapat ganun. Dapat nga lahat, nagpapakita na eh. Di ba? Disallowed po to. Ha? Disallowance po. Bakit po hindi nyo question yung DOTR? Ang hindi pala natin mag-aksaya ng pera. Minsan tuloy, napapag-isip ako eh, no? Kung di lang kailangan talagang sapilitan yung, kung di lang talaga kailangan yung buwis, huwag ka na magbigay. Yung gara naman kasi. Di ba parang ganun lang, hinayang na hinayang tayo eh. Hirap na hirap tayo kumita ng pera, hinayang na hinayang tayo sa konting barya na anuhin natin, gagastusin natin, pero sila, no? Parang ano, shoo! Shoo! Saboy! Wala agaw! Inyan! Regalo ko sa inyan! Garna! Grabe. Billion po, 1.4 billion ba? Parang ano yan, parang alam natin yung numero niya, 1.4 billion. Isipin mo, yung buwis na binabayad ko kasama din sa 1.4 billion na yan. Siguro, pag pinagsama-sama natin yung buwis natin, mga katunay, no, meron tayong mansyon. Mas natuwa pa sana tayo kung sa atin na lang nila pinamimigay yan eh. Diba? Grabe. Bakit po? Palakasan. Kaya ang dami-daming gusto sumabak sa politika eh. Di ba? Hindi dahil para maglingkod sa bayan eh. Di ba? Kundi para maglingkod sa bulsa. So, syempre, kita mo naman, oh. Oh. Di ba? Simple money lang. Simpleng diskarte lang, di ba? You have a Porsche car. You own your bag. You own everything. Mansion and everything. Kaya talaga yung iba, kahit man, di ba yung mga nagpa-file ng certificate of candidacy nila, kahit mga iba bubuang-buang na, babaliw-baliw, di ba? Kahit kung sino-sino, di ba? Kung sino-sino na lang. Di ba? Kasi hindi dahil para maglingkod sa bayan, kasi gusto nilang yumaman. Ako nga pag nagtanong ako, gusto ko nga pag nagkaroon ng filing ng certificate of candidacy. Kasi maraming bubuang-buang dyan. Maraming bubuang-buang na magpa-file niyan. Gusto ko mag-abang dun eh. Tapos interviewin ko, bakit gusto mo tumakbo? Para ako'y makapaglingkod sa bayan. Tapos tatanungin ko, maglingkod sa bayan o yumaman? Ano po ba? Ang iimbestigahan nyo lang po ba yung mga kalaban ng pamahalaan? Oh. Yung kasi hindi naman threat yung DOTR. Hindi naman threat yung DA. Eh yung sinasabi ko, threat si VP Sara. Napakalaking threat. Fuck, kakampi nyo, di ba? Kita nyo, maraming salamat kay maraming salamat po kay Ted Filon Ang sabi pa rito, bukod dyan, may 3 project pa na ginawa yung DOTR na nagkakahalaga ng 7.4 billion Aba, have been found to be unutilized or underutilized. May mga proyekto na hindi po kasama sa disallowance, proyekto pero hindi po nagagamit. nako. Or underutilized. Ano, nandoon lang? Ano yung parang naka-imbak lang doon? O, parang pang nagtatakbo. Kasi iba dyan, alam ko, parang, eto na parang nararamdaman ko, pag may eleksyon, parang doon nila ginagamit. So naman, alam naman natin kung gaano kagastos ang eleksyon. 'Di ba? Kung sa sariling bulsa mo manggagaling, tapos matatalo ka, sakit sa kalooban. Halos milyon-milyon, tatakbo ka. Tapos, 'di ba? Sa bulsa mo manggagaling, 'di ba? Ang sakit sa dibdib noon. Talo ka na, wala ka pang pera. Oh, 'di ba? Kaya huwag na tayo maglukuan. Alam naman natin, 'di ba? Minsan kaya inaano 'yun, kakailanganin natin 'yan pag ano, 'di ba? Ano sa tingin niyo mga katunay? Tingin niyo pag sila tumatakbo, sa bulsa nila kinukuha 'yun. Depende na lang talaga sa iba na mayroong konsensya. Yung talagang gusto niyang tumakbo
para sa para maglingkod talaga. Yun yung talaga nanggagaling sa sarili nilang bulsa. O kaya ini-sponsoran sila ng mga taong gusto silang patakbuhin. 'Di ba? Gaya ni VP Sara. O, taong bayan na nagtutulak sa kanya. O, kumbaga sagot niyo ako kayo gumastos. Sige, VP Sara. O, mag-aambag ako. 500 ako. Di ba? Tayo kasi naghihintay tayo ng mahusay na pinuno. Di ba? Kaya kailangan natin ng ganyan. Pero sa tingin ko, iilan lang naman yung mga gusto tumakbo na gusto nila manggaling sa sarili nila. Po ng 7 billion. Grabe, laki. Grabe, billion na po pinag-uusapan dito. Billion. Sana all billion. No? Hindi pa ako nakakita ng billion. Kinwestiyon na po ba yan? Katulad ng pag-question nyo kay BP Sara? It's unfair. Nagagil at galit na galit pa kayo. Nako. Wala po. 125 million, gigil na gigil, no? Ano pa kaya yung billion na araw-araw? Pero sabi ni Ted Pailon, pinalusot nyo lang. Iko-quote na natin si Ted Pailon. Pinalusot nyo lang yung mga departamento na yan na mas malaki di hamak. Grabe! Ang disallowances mula sa COA. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.